pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magpapatuloy ngayong araw. Impeachment court, target matapos ang pre-trial order ngayong linggo. Lead House Impeachment Prosecutor Jervil Luistro tinawag na fake news ang ulat na nilamon umano siya ng buhay ng Lead Defense Counsel ng BP Sara sa nakaraang pre-trial conference. Resigned Ateneo Blue Eagle coach na si Tab Baldwin muling humingi ng palugit sa NBI para sa isinasagawang investigasyon ng ahensya sa pagkamatay ng dalawang student athlete ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Commission on Audit official tumistigo laban kay dating Department of Health Secretary Francisco Duque kaugnay ng pagpapatuloy ng paglilitis sa Pharmally scandal noong panahon ng pandemya. Government project sa Cebu, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Irrigation project sa Bohol, ininspeksyon ng Pangulo. At Alex Ayala umakyat sa world's number 30 ng Women's Tennis Association. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 22, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Target tapusin ngayong araw ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference. Bahagi ito ng paghahanda sa nalalapit na pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, anong inaasahan sa ikalawang araw ng pre-trial conference? Ella, umaasa ang Senado ngayon na matatapos nila yung pre-trial conference dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., nais na rin kasi nilang masimulan yung pag-aasikaso doon naman sa pre-trial order na target din nilang mailabas ngayong linggo. Nagsimula na ang ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na unang binuksan noong nakaraang Huwebes, June 18. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr., 2 articles of impeachment na lamang ang mamarkahan ang mga ebidensya ngayong araw. Kaugnay ito ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. At upang mapabilis ang proseso, hinati na sa 4 na grupo o teams ang House Prosecution Panel, maging ang defense team ni VP Duterte. Bukod dito, ayon kay Attorney Bantog Jr., target ng Senado na matapos ngayong araw ang pre-trial conference para agad na maihanda at mailabas ang pre-trial order sa darating na Huwebes, June 25. The pre-trial order, hopefully we can have it released even before that. But it's a tight schedule, very tight schedule. Considering that we're only 2 weeks away from July 6th, so we really do hope that we'll be able to finish the pre-trial today, so that the staff can start working on the drafting of the pre-trial order. Paliwanag ng Clerk of Court, mahalaga ang pre-trial order dahil nilalaman nito ang mga napagkasunduan ng parehong panig para maisaayos ang mga legal na issue at mapabilis ang formal na paglilitis. Samantala, pinabulaanan din ni Attorney Bantog Jr. ang ulat na nilamon umano ng buhay si House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Ng Lead Defense Counsel naman ng pangalawang Pangulo na si Attorney Sheila Sison sa nakalipas na pre-trial conference.
No, that's not true. That's not true. We provided food. There were some exchanges, there was some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers. Every time lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. Ella, kung sakaling hindi matapos yung pre-trial conference ay itutuloy nila ito bukas. Ngunit ayon kay Senate Secretary Attorney Bantog Jr. ay ang sinusundan nilang impeachment calendar ay yun pa rin unang napagkasunduan o naaprubahan ng mga senator judges. So ang tinitingnan nilang schedule ay July 6 ay maisimula na yung trial proper. Kaya puspusan yung paghahanda ng Senado when it comes to security maging doon sa iba pang mga bagay na may kaugnayan nga dito sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Inaasahan na ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang pagkalat ng fake news simula nang umusad ang proseso tungo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tinawag niyang fake news ang ulat na nilamon umano siya ng buhay ng Lead Defense Counsel ng pangalawang Pangulo na si Attorney Sheila Sison sa nakalipas na pre-trial conference. Ginawa nito ang pahayag sa pagpapatuloy ng pre-trial conference para sa impeachment trial. Mula sa Senado, may report si Rosa Licos live. Rosalie, may magiging hakbang ba ang House Prosecution Panel kaugnay nitong pagkalat ng fake news laban sa kanila? Aga nagbabala ang lead prosecutor ng House of Representatives kaugnay nagpagkalat ng fake news. Ito ang mariing pahayag ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro matapos lumabas ang ulat na kinain umano siya ng buhay o nakapaniig sa kanya ang Lead Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na pre-trial conference noong June 18. Tinawag niya itong fake news at ayon sa mambabatas, inaasahan niya na yung pagkalat ng maling impormasyon sa social media sa simula ng proseso ng impeachment. That is not true. I charged it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Samantala, ipinakilala naman ng House Prosecution Panel ang magsisilbing legal spokesperson at magiging bahagi ng private prosecution team na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Founding at managing partner ng Tolosa Javier Lim and Chua Law Firm si Attorney Tolosa. Panawagan naman ng abogado, huwag lumihis sa katotohanan. When you say kinain, nagkaalamunan, what does that mean? No? It means someone got an upper hand, no, compared to the other. So what happened? It's a pre-trial conference. So in that context, to say that you got the upper hand, it should mean that you're able to get favorable rulings on your part. No? But that's impossible. Why? Because the clerk of the impeachment court cannot even make any rulings. No? So that's factually impossible. Now, but what I can say also factually, no, is that we were able to secure or successfully achieve our goal. No? What is that? To ensure that the pre-trial would proceed in an expeditious manner. Nakatakda namang magsumite ng entry of appearance ng House Prosecution Panel para kay Attorney Tolosa sa Senate Impeachment Court. Samantala, inihayag din ng legal spokesperson na si Attorney Tolosa na nasa 62 impeachment trial dates ang hinihiling nila sa impeachment court para maipresenta yung lahat ng kanilang mga ebidensya at testigo. Higit na mas mataas ito
kaysa sa hiling na 30 trial dates ng defense team. Aga itong hiling sa bilang ng number ng trial dates ng prosecution at defense team ay nasa desisyon ng Senate Impeachment Court. So magdedepende ito kung ano yung magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kung ilan o gaano kahaba ang itatagal ng impeachment trial kay Vice President Duterte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalico. Samantala, upang matiyak ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok at ng publiko, magpapatupad ang Philippine National Police o PNP ng seguridad at koordinasyon para sa nakatakdang White Ribbon Movement rally sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office at mga regional office na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga posibleng banta sa seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument at mga kalapit na mahalagang infrastruktura. Binili na nito ang lahat ng operational units na ipatupad ang polisiya ng maximum tolerance. Samantala, nanawagan ng mga religious at civil society groups na pinangungunahan ng Interreligious Leaders Council for National Transformation para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang elektoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at mga political dynasty. Inaasahan dadalo sa pagtitipon ang mga kalahok mula sa mga faith-based organization at iba't ibang grupo ng civil society. Nasa bansa ang 24 na Pilipino na na-detain sa Russia dahil sa iligal na pagpasok sa bansa. Ang pagpapauwi sa kanila ay bahagi ng naging pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit noong nakaraang linggo. May report si Nel Maribohok. Nung nalaman po namin na dumating si President Bogdan Marcos sa Kasan, sabi ko po doon sa room talaga namin, Lord, ihulog mo na po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Ginaumagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko ng mga security doon sa detention. Ba't ako wala pa doon? Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoy po kami lahat. Nagsisigawan, nagiiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalangin ng lahat na makauwi na po kami. Hindi inaasahan ng mga Pilipinong nakadetine sa Irkutsk, Russia na agad silang makakauwi ng Pilipinas matapos ang 9 na buwan na pagkakadetine doon. Ito ay matapos ang naganap na pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia noong June 19, kung saan personal na sinabi ni Pangulong Marcos sa Russian President ang kaso ng mga naturang Pilipino. Kaya sila napalabas na bigla-bigla, ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think 2 lalaki lang sa 24. What happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day lumabas, pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing. Dumating sila sa Pilipinas ng 2 batch. Ang unang 6 na Pilipino na dumating ay winelcome ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. At ang huling grupo ng 18 Pilipino ay sinalubong naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ayon kay Secretary Kakdak, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos na tulungan ang mga nakauwing Pilipino mula sa kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya hanggang sa matulungan sila sa kanilang paghahanap buhay. Pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. At yung
TESDA training kung kinakailangan magsanay sila sa TESDA. Ang mga naturang Pilipino ay illegal umanong nakapasok sa Russia sa pamamagitan ng sinasabing illegal recruiter. Matapos ang pagbusisi sa kaso, kinumpirma ng Russian authorities na walang anumang kaso na isinampa laban sa mga Pilipino at agad na inayos ang kanilang deportation. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng karagdagang 3 bilyong pisong pondo para sa repatriation at reintegration program sa mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamitin ang pondo para sa repatriation chain mula sa post-departure assistance, flights at reintegration. Base sa tala ng Department of Migrant Worker noong June 17, nasa 10,446 na mga Filipino ang nakauwi na sa bansa mula sa Middle East. Ipinagpatuloy ngayong araw sa Sandigang Bayan ang paglilitis sa kaso ni dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Secretary Christopher Lau. Ito'y may kinalaman sa Pharmaly scandal noong panahon ng pandemic. Sa pagkakataong ito, nais magpresenta ng mga bagong ebidensya ang prosecution. Alamin natin ang report ni Ivan Alvarez live. Evan, ano itong bagong ebidensya laban kay dating Secretary Duque at kapwa-akusado? Hindi nagdetalye ang prosekusyon kung ano ang nature nitong mga bagong ebidensya na nais nilang ihain sa hukuman. Isa yan sa rason kung bakit nag-object muna itong defense team dahil para sa kanila, kailangan muna itong maberipika bago tuluyang matanggap itong mga bagong ebidensya na hawak ng prosecution team. Nililitis na sa Sandigan Bayan 1st Division ang kasong graft ni na dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget and Management Secretary Christopher Lau. Kaugnay ito ng maanumalyang paglilipat ng COVID-19 funds papunta sa procurement service ng DBM na nagkakahalaga ng 41.46 billion pesos. Kasama umano sa pinaglaanan ng pondong ito ay para ipambili ng medical supplies gaya ng COVID-19 test kits at face masks sa questionabling supplier na Pharmaly Pharmaceutical Corp noong pandemic. Sa pagdinig kanina, tumestigo si Commission on Audit Records Officer Eljun Humamil. Hawak ng kanilang opisina ang mga audit sa COA, kabilang ang naging pagsusuri ng Special Audit Team patungkol sa nililitis na 41 billion transfer. Ayon sa prosekusyon, nais silang magpresenta ng bagong ebidensya laban sa mga akusado dahil hindi agad ito naging available noong isinasagawa ang preliminary conference. Nag-object naman ang defense team dahil hindi pa nila alam ang nature nito at kailangan pa nilang dumaan sa pagsusuri. Batay sa naging desisyon ng maestrado o ng mga maestrado, pansamantalang tinanggap ang mga bagong ebidensya, ngunit kailangan pa itong maberipika o patunayan bago ito lubusang kilalanin ng hukuman. Aga ito pa lamang yung pangalawang beses na nililitis itong draft case sina dating Secretaries Duque at Lau na nagsimula noong June 8. Inaasahan naman na isasagawa yung susunod na trial sa darating na July 6. Pahabol na lang din agad na sina Duque at Lau ang mga akusado ay nakapagpiyansa na dito sa kanilang kasong draft sa Sandigan Bayan. Yan muna ang update mula rito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Muling humingi ng palugit para makapunta sa National Bureau of Investigation si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Nitong nakaraang linggo, hiniling ng kampo ni Tab Baldwin na ngayong Lunes sana sila pupunta sa opisina ng ahensya bilang pagtugon sa Sabina. Mula sa Pasay City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, kailan na pupunta ang dating head coach na si Tab Baldwin? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa impormasyon mula kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, nakiusap ang dating coach na bukas na lang ito dadalo. No show ngayong araw si resigned Ateneo Blue Eagles basketball team head coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Noong nakarang linggo, nakiusap ito na ngayong Lunes na nadadalo sa tanggapan ng NBI Homicide Division
matapos ipasabina dahil sa pagkamatay ni Rene Batarbonia at Divine Adili. Bukod kay Coach Tab, hindi pa rin sumisipot sa NBI ang assistant coach na si Reynaldo Jacinto Jr. Ela, sa ngayon ay hinihingan pa natin ng pahayag si NBI Director Matibag patungkol sa rason ni Coach Tab Baldwin kung bakit hindi ito makararating ngayong araw. At sa ngayon ay nakantabay din tayo ngayon sa NBI upang abangan kung may mga darating pa na mga ipinasabina ng NBI. Kaya muna ng ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes at bahagi ng Cagayan dahil sa epekto ng Bagyong Francisco. Kabilang dito ang kabuang lalawigan ng Batanes and northern o northeastern portion ng lalawigan ng Cagayan at Gonzaga at Santa Ana, gayon din ang Babuyan Group of Islands. Pinapaalalahanan ng publiko na patuloy na i-monitor ang lagay ng panahon. 5 oras na isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw ng Lunes. Mula yan mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa ngayon, nagpapang-abot na ang available capacity ng Visayas Grid sa 2,593 megawatts at ang peak demand nito sa 2,427 megawatts. Bunsod pa rin ito ng power outages sa mga planta at mataas na demand forecast. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang posibleng ipatupad ngayong linggo kasunod ng mga development sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa Department of Energy, tinatayang nasa 8 hanggang 10 piso kada litro ang posibleng ibawas sa presyo ng diesel, habang nasa 4 hanggang 5 piso kada litro ang inaasahang tapya sa presyo ng gasolina at 9 piso hanggang 11 pesos naman na rollback ang sa kerosene. Mamaya ay inaasahang i-anunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment na siya namang ipatutupad bukas araw ng Martes, June 23. Wala pang hawak na warrant of arrest laban kay Secretary Rodante Marcoleta ang Philippine National Police. Ito ang kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, taliwas sa mga lumutang na impormasyon noong nakaraang linggo na may warrant of arrest na ang mambabatas. Mula sa Camp Crame, may ulat si Leia Ilagan live. Leia, kung wala pang hawak na warrant of arrest ang PNP, hindi ba sila naghahanda kung sakaling lumabas na ang warrant? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Lagi nilang nakahanda ang pambansang pulisya sa anumang mga posibleng mangyari. Pero wala pa rin ibinibigay na kumpirmasyon ng Philippine National Police kung may warrant of arrest sa Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, iginagalang nila ang jurisdiksyon ng mga korte sa usapin ng pag-i-issue ng warrant. Kaya hindi maaaring pangunahan ito sa paglalabas ng impormasyon. Aniya, susundin nila ang legal na proseso at hindi magsasagawa ng anumang aksyon nang walang direktang kautusan mula sa korte. Pakinggan natin si Colonel ko. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. Ang warrant of arrest laban sa senador ay may kaugnayan sa mga reklamong plunder at indirect bribery na nag-ugat sa umunoy hindi pagsisiwalat ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong nakaraang halalan. Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan.
Ipinakita ni Public Works Secretary Vince Dizon kay Naga City Mayor Leni Robredo ang makabagong disenyo ng isang pangunahing lansangan sa lungsod. Samantala, sinabi rin ng kalihim na mas maagang natapos ang unang bahagi ng rehabilitasyon ng Calbiga Bridge sa Samar. May report si Asher Cadapan Jr. Iprinisinta ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kay Naga City Mayor Leni Robredo ang plano para sa makabagong disenyo ng Mount Villanueva Avenue na layong gawing mas convenient ang pagbiyahe para sa mga commuter at pedestrian. Batay sa bagong plano, gagawin ng mas maaliwalas ang Mount Villanueva Avenue kung saan mayroon itong mas malawak na sidewalk, bike lanes at public utility vehicles o PUV stops. Ayon pa kay Secretary Dizon, mayroon din itong underground cabling at iba pang pedestrian-friendly features. Bukod sa Mount Villanueva Avenue, binisita rin ng kalihim ang Mabolo Almeda Bypass Road sa Naga City na halos 5 taon nang nakatenga. Inaasahan ng opisyal na matatapos na rin ito sa first quarter ng 2027 para mapakinabangan ng mga commuter na papunta ng Visayas at Mindanao. Samantala, natapos ng 2 buwang mas maaga sa original na schedule ang Phase 1 ng rehabilitasyon at pagpapatibay sa Calbiga Bridge sa Samar. Itinaas ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 15 tonelada ang load capacity ng tulay. Bunsod nito, maaari nang makadaan sa Calbiga Bridge ang mas mabibigat na sasakyan. Pinapayagan na din ang pagdaan sa tulay ng mga sasakyang may bigat na hanggang 30 tons sa pamamagitan ng one-way traffic scheme mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Lain itong tiyaking ligtas sa tuloy-tuloy ang paglalakbay ng mga motorista at pagbiyahe ng mga kalakal sa rehiyon. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na magpapatuloy ang konstruksyon para sa natitirang rehabilitation works ng Calbiga Bridge. Ito ay upang higit pang mapatibay ang tulay at matiyak ang pangmatagalang kaligtasan ng mga gumagamit nito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mga proyekto ng gobyerno ang bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Cebu. Kanina, ininspeksyon naman ng Pangulo ang isang irrigation project sa Mabini, Bohol. Ang detalya hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, anong government projects ang i-inspeksyonin ng Pangulo? Yes, 2 lugar ang nakatakdang bisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Unang pinuntahan ng Pangulo ngayong umaga ang inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Mabini, Bohol. Dito binigyan din ni PBBM ang halaga ng mga proyektong tulad nito na may malaking pakinabang sa mga magsasaka sa gitna ng banta ng El Nino. Ayon kay Pangulong Marcos, aabot sa 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators ang makikinabang sa proyekto. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Matapos ito, inspeksyonin ni Pangulong Marcos ang patuloy na ginagawang Metro Cebu Expressway Segment 3A project sa City of Naga. Pupuntahan rin niya ang rehabilitasyon ng Mananga River sa Talisay City at sa huli ay ang programa ng gobyerno sa Walang Gutom Kitchen sa Cebu. Yan muna ang ating update. Balik sa Wala. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Hindi tumutugon ang China Coast Guard vessel sa mga radio challenge ng Philippine Coast Guard kasunod ng patuloy na paggalaw sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. May ulat si Ryan Lacanlale. Idineploy na ng Philippine Coast Guard ang BRP Malabrigo o MRRV 4402 noong Sabado
June 20 upang hamunin at paalisin ang Chinese Coast Guard Vessel 5304 na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses nang nagsagawa ng radio challenge ang BRP Malabrigo laban sa naturang barko ng China. Ngunit ayon sa PCG, hindi ito tumutugon sa alinman sa mga tawag ng mga otoridad ng Pilipinas. China Coast Guard Vessel 5304, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Malabrigo, MRP 440. You are advised that your currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 34 nautical miles from West Santa Cruz Point. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the Treaty 16 of which you are one. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist while conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over. Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight linggo ng umaga, namatahan ang PCG aircraft na nasa humigit kumulang 45.5 nautical miles kanluran ng iba Zambales ang CCG 5304. Lumalabas din sa monitoring ng Coast Guard na mula pa noong June 16 ay umiikot na ang barko sa pagitan ng 27 hanggang 45 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Luzon. Naitala ang pinakamalapit nitong distansya sa baybayin ng Burgos, Ilocos Sur sa layong 27.29 nautical miles. Habang umabot rin ito sa may Capones Island o ang pinakatimog nitong ruta. Ayon sa PCG, nagpapakita ang galaw ng barko ng posibleng pagpapatrolya sa hangganan ng mga lugar na inaangkin ng China sa West Philippine Sea sa ilalim ng tinatawag na 9-dash line at 10-dash line. Gayunman, binigyang diin ng Coast Guard na matagal nang pinawalang bisa ng 2016 Arbitral Award ang naturang mga pag-aangkin. Nanindigan naman ng PCG na ipagpapatuloy nito ang mga legal na pagpapatrolya at presensya sa loob ng maritime zones ng bansa upang maprotektahan ang karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipinong mangingisda. Kasabay nito, tiniyak ng Philippine Coast Guard ang pagpapatuloy ng kanilang Transparency Initiative laban sa mga iligal at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng kautusan ang Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga kapangyarihang ibinibigay sa mga opisyal ng ahensya sa pag-aproba ng mga proyekto. Kabilang dito ang pagpirma ng mga kontrata at paglabas ng pondo para sa mga proyekto. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Asher, ano ang nasasaad sa department order ng DPWH kaugnay sa pag-aproba ng mga proyekto sa ilalim ng ahensya? Muling pinayagan ni Secretary Vince Dizon ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na lumagda at magproseso ng mga transaksyon kaugnay ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Inamyendahan ang mga dating panuntunan sa paglalabas at pagpoproseso ng mga pondo ng DPWH sa pamamagitan ng Department Order No. 74 na inilabas ng ahensya noong June 10. Sa ilalim ng bagong kautusan, itinalaga rin ni Secretary Dizon kay Undersecretary for Support Services Rio Espiritu ang pag-aproba ng Notice of Transfer of Allocation o NTA nang walang itinakdang limitasyon sa halaga. Itinuturing na isang mahalagang dokumentong pinansyal ang NTA dahil naglilipat ito ng alokasyon ng pondo mula sa Central Office patungo sa mga regional at operating unit ng gobyerno. Nauna nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na bawasan ng hindi bababa sa kalahati ang kapangyarihan ng mga regional director at district engineer sa pag-aproba ng mga proyekto. Ginawa ang rekomendasyon matapos ang investigasyon sa umano'y malawakang irregularidad at pagnanakaw ng pondo sa mga flood control project.
Pinahihintulutan din sa ilalim ng Department Order 74 sina Assistant Secretary Genevieve Quaresma at ang Financial Service Director na magrekomenda ng mga pag-aaproba ng NTA ng walang monetary limit. Binago rin ang kautusan ng mga antas ng otoridad ng mga opisyal ng DPWH sa pagpoproseso ng disbursement vouchers, fund availability certificates at mga obligation request. Pinawalang bisa naman ng Department Order 74 ang DO 104 na ipinalabas noong 2021. Ngunit mananatiling epektibo ang mga probisyong hindi saklaw ng mga pagbabago. Sa ilalim ng lumang alituntunin, ang mga NTA ay karaniwang pinoproseso at nilalagdaan sa antas ng Service Director at Assistant Secretary. Layunin nito ang mas mahigpit na pagbantay sa malalaking gastusin sa mga proyekto ng DPWH. Habang sa bagong sistema, iniaangat ang kapangyarihan sa pag-aproba ng mga NTA sa antas ng Undersecretary for Support Services ng walang limitasyon sa halaga ng pondo. Nagtatakda ang bagong kautusan na ito ng panibagong sistema ng pag-aproba at pagproseso ng mga transaksyong pinansyal ng DPWH. Ella, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin natin hinihingi ang iba pang mga detalye kaugnay ng naturang DPWH Department Order mula kay Secretary Zon. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Tataas na ang babayarang entrance fee sa pamosong Botanical Garden sa Baguio City simula sa July 1, 2026. Ayon sa Baguio City LGU, 10% increase ang ipatutupad na pagtaas sa loob ng kada 3 taon alinsunod sa City Ordinance No. 18, Series of 2016, Section 33. Dahil dito, magiging 55 pesos na ang bayad ng adult Baguio residents para sa entrance sa Botanical Garden mula sa kasalukuyang 50 pesos, habang 27 pesos and 50 centavos naman sa mga batang may edad 13 pataas. Gayun din sa mga senior citizen at PWD. Samantala, libre namang makapapasok ang mga batang edad 12 taon pababa. Para naman sa mga turistang dadayo sa Baguio, magiging 110 pesos na ang bayad sa entrance fee para sa lahat ng adult at children 13 years old and above. 27 pesos and 50 centavos kung 12 years old pababa at may 20% discount naman kung senior citizen at PWD. Nananatiling malaki ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao matapos maitala ang malawakang pinsala sa mga yamang dagat at mga posibleng pagguho ng lupa sa Sarangani at Davao Occidental. Batay ito sa mga naunang pagsusuri ng mga ahensya ng pamahalaan. May report si Alan Manansala. Umabot na sa 70 bilyong piso ang paunang taya ng pinsala sa mga yamang dagat sa 5 barangay sa bayan ng Glan, Sarangani, ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Batulake, San Jose, Pangyan, Burias at Small Margus kung saan lumitaw ang malalawak na bahagi ng mga coastal reef at seagrass bed dahil sa pag-angat ng baybayin. Pinangangambahan ang epekto nito sa mga protected species tulad ng dugong at mga pawikan dahil naaapektuhan ang kanilang mga feeding at nesting grounds. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 340 ektarya ang nasuring apektadong coastal area habang patuloy pa ang mas malawak na biological assessment ng mga eksperto. Samantala, natukoy naman ng Philippine Space Agency o PhilSA ang tinatayang 137.87 hectares na posibleng landslide area sa ilang barangay sa Glan, Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Gamit ang satellite imagery mula sa European Space Agency, nakita ang mga bahaging nakaranas ng pagkawala ng vegetation mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 14 na posibleng senyales ng mga pagguho ng lupa. Ayon sa PhilSA, mahalaga ang mga datos na ito
bilang gabay ng mga disaster officials sa pagtutok at pagpoprioridad ng mga lugar na nangangailangan ng agarang pagmomonitor at pagtugon. Gayunman, kailangan pa rin ang ground validation o aktwal na inspeksyon upang makumpirma ang lawak ng mga pinsala at mga posibleng panganib sa mga apektadong komunidad. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang matatapos sa susunod na buwan ang nagpapatuloy na rehabilitasyon ng Manangar River sa Talisay City, Cebu. Layunin ng proyekto na mapalawak ang kapasidad nito bilang bahagi ng pagpapatibay ng flood mitigation structures upang maiwasan ang pagbaha at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad na nakatira malapit sa ilog, lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Makibalita tayo kay Gladys Tuabi live. Gladys, may mga bahay pa bang nakatayo malapit sa Manangar River? Aga, sa nakikita natin dito ay may ilang mga komunidad pa tayong nakikita dito. May ilang mga bahay pang nakatayo, pero ito naman ay malayo sa loob ng 300 metrong distansya mula sa ilog na itinuturing na no-build zone. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng rehabilitasyon at pagpapatibay ng mga riverside flood mitigation structures sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paghahanda sa posibleng pagbaha at flash flood dulot ng mga bagyo at patuloy na pag-ulan. Dito sa Cebu, isang Manangar River sa mga pangunahing tinututukang ayusin ng pamahalaan upang mapalawak ang daluyan nito at mapataas ang kakayahan na humawak ng mas maraming tubig sa panahon ng matinding pag-ulan. Umapaw ang Manangar River noong panahon ng Bagyong Tino na nagdulot ng malaking epekto sa mga pamilya na naninirahan dito. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 7, ang mga lugar na nasa loob ng 300 metrong distansya mula sa ilog ay itinuturing na no-build zone, kaya ipinagbabawal ang pagpapatayo ng mga bahay at iba pang istruktura sa mga nasabing bahagi. Ang proyektong ito ay bahagi ng pinaigting na upland kontrabahan ng pamahalaan na naglalayong maprotektahan ang mga residenteng naninirahan sa tabing ilog at sa mga flood-prone area. Kabilang sa mga pinakaapektadong barangay sa Talisay City noong pagtama ng Bagyong Tino, ang San Isidro, Lawaan Dos, Mohon, Tumlog at Biaso. Samantala, aga bumisita na kanina dito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang personal na tingnan at inspeksyonin ang kasalukuyang kalagayan at pag-usad ng rehabilitasyon ng Manangar River. Yan muna ang ating update. Gikan diri sa Cebu. Balik sa iyo dyan, aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Ipinaliwanag ng Public Order and Safety Division of POSD ng Baguio City ang nag-viral na insidente kaugnay ng paghuhuli sa isang illegal peddler sa Central Business District o CBD. Alamin natin sa balitang yan ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang paliwanag ng city government sa viral na insidente ng paghuhuli sa isang peddler? Yes, Ella, nanindigan ang city government na wasto ang pagkilos ng mga enforcer dahil ipinatutupad nila ang ordinansa laban sa illegal peddling. Ayon sa POSD, repeat offender ang peddler sa viral video habang giit ni Mayor Magalong na bawal sa Baguio ang illegal peddling at pagiging ambulance vendor sa mga pampublikong lugar. Naglabas ng pahayag ang POSD matapos umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang video ng paghuhuli sa isang peddler sa sentro ng lungsod. Ayon kay POSD Chief Daryl Kim Lungid, hindi taga Baguio ang peddler at kabilang umano ito sa mga paulit-ulit ng nahuhuling nagtitinda ng walang permiso sa mga matataong bahagi ng syudad. You go out in the afternoon sa Session Road, sa Panghoy, even sa Caltex, yung mga nakikipag-cut-in mo sa atin, marami na po talaga sila. No? On the top of my head, no, may 150 na active tayong mga illegal peddlers. At itong mga ito,
ay mga dating dayuhan na dumating lang sa ating syudad para magpedling. Binigyang din nilungid na mga repeat offender ang mga nasasangkot sa illegal peddling at ilang beses nang binabigyan ng babala at pagkakataon ng mga otoridad bago muling mahuli. Ipinaliwanag din niya na madalas umanong takbuhan ng peddler ang mga enforcer sa tuwing may operasyon at bumabalik lamang sa pagtitinda kapag wala na ang mga nagpapatupad ng batas. Ang hindi rin alam ng iba ay karamihan sa mga ito ay part ng mga almost sindikato po. No? Meron silang spotter, meron silang communication system para po they will be one step ahead sa ating mga rumurondang enforcers. Kahit po naka-civilian ang ating enforcers, medyo kabisado na rin nila. Organisado po itong mga ito. Kaugnay nito, sinabi ni Lungid na magkaroon ng pagkakataon ng mga enforcer na maharang ang peddler, tinangka pa umano nitong tumakas. Dahil dito ay pareho silang nawalan ng balanse ng enforcer na humahabol sa kanya kaya nalaglag sa kalsada ang mga paninda. Samantala, nilinaw ni Mayor Benjamin Magalong na ginagawa lamang ng POSD ang mandato at tungkulin nito sa pagpapatupad ng mga ordinansa ng lungsod. Gate ng alkalde, malinaw na ipinagbabawal sa Baguio City ang illegal peddling at pagiging ambulance vendor sa mga pampublikong lugar, kaya tungkulin ng mga enforcer na aksyonan ang mga paglabag dito. Paliwanag pa ng mga opisyal na patuloy na lumalaki ang hamon sa pagpigil sa illegal peddling dahil sa pagdami ng mga nagtitinda ng walang permiso habang nananatiling limitado ang manpower ng mga nagpapatupad ng batas. Anila, direktang naapektuhan ng illegal peddling ang mga lehitimong vendor na sumusunod sa mga alituntunin. Nagbabayad na pa, kumukuha ng mga kinakailangang permiso at nagbabayad ng buwis sa pamahalang lungsod. Yung action ng POSD was a result of a complaint ng mga legitimate vendors na itong mga hinuli o ito yung mga nahuli consistently binabiolate nila at insistent sila. Nagkataon naman na ipinakita lang yung portion na yon, di ba? Ang totoo no, nagre-resist kasi ng arrest, ng apprehension. Kaya nakolaran. Pero talagang ina-apprehend nila yung tao. Kasi nga, sila yung matitigas na ulo eh. Ilang beses na yan, na paulit-ulit na sila sabihan. Ayaw na natin magkaroon ng ambulant vendor. Sa kabila ng mga batikos ay nanindigan ng city government na ipagpapatuloy nito ang pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa illegal peddling upang mapanatiling ang kaayusan at patas na pagnenegosyo sa Baguio City. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Lulusot sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 ang PNP Responders matapos nilang manalo sa do-or-die match kontra sa Senate Defenders nitong linggo. Pareho namang pasok pa rin sa second round eliminations ang Judiciary Magis at DENR Lawin Patrollers matapos ang dikit nilang laban. Narito ang ulat ni JP Nunez. Kumpleto na ang 8 mga kupunan na papasok sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 matapos lumusot ng PNP Responders, Judiciary Magis at DENR Lawin Patrollers sa kanilang last playdate matches kahapon June 21. Sa doubleheader match sa Paco Arena sa Maynila, unang nagbakbakan sa hardcourt ang PNP Responders at Senate Defenders. Parehong porsigido ang dalawang kupunan upang hindi malaglag sa standing. Sa first quarter, naunahan pang magpaputok ng score ng Senate Defenders sa kanilang 8-0 run hanggang sa nakuha ng PNP Responders ang momentum para mag-iwan ng advantage sa pagtatapos ng first quarter sa score na 10-9.
Lalo pang nakuha ng PNP responders ang kanilang momentum kung saan sa third quarter ay naitala nila ang double-digit lead. Sa bungad ng fourth quarter, naibaba ng Senate defenders sa 2 puntos ang kailangan nilang habulin, 38-40. Pero ang PNP responders hindi na pinagbigyan pa ang Senate defenders at lalo lang pinalobo ang kanilang score para sungkitin ang kanilang pwesto para lumusot sa second round eliminations. As the buzzer sounded, nag-iwan ng 13-point victory ang PNP responders sa final score na 67-54. Best player of the game si Police Staff Sergeant Anton Tolentino na umambag ng 20 points. Sabi ng coaches sa teammates ko, tumira lang ako eh. So, yun naman, tumatama naman kaya awa ng Diyos sa sumushoot. Sa second game, isang manipis na pagkapanalo ang nagawa ng Judiciary Magis kontra DENR Lawin Patrollers para lumusot sa second round. Mula first quarter hanggang fourth quarter, dikit na scoring ang ginagawa ng dalawang koponan kung saan ilang beses na nagkaroon ng lead changes. Sa fourth quarter, ilang beses ding nagkaroon ng deadlock dahil sa nail-biting efforts ng mga manlalaro para depensahan ang pwesto para sa standing. With last 2 minutes remaining, lamang ng 4 na puntos ang Judiciary Magis sa score na 75-71. Sa nalalabing mga segundo ng fourth quarter, ball possession ng DENR Lawin Patrollers. Sinubukan nilang lumikha ng isang play pero nauwi sa turnover sa pagputok ng shot clock. Ilang beses nag-commit ng foul ang DENR Lawin Patrollers, subalit naubusan lamang sila ng oras. Final score 75-74. Kahit natalo ang DENR Lawin Patrollers, pasok pa rin sila sa second round eliminations dahil sa win over the other format kung saan kahit pareha silang 2-3 ng NHA Home Masters ay sila pa rin ang mangunguna. Best player of the game si Ariel Capus sa kanyang double-double statistics, 10 points at 13 rebounds. Prepare talaga kami para sa DNR. So yung sistema ni Coach Gilbert, so sinunod lang namin. Saka hindi namin pinabayaan yung conditioning namin, saka yung sistema, inayos namin maayos. Matapos ang mga aksyong bakbakan sa hardcourt, pasok na sa second round eliminations mula sa Group A ang undefeated na Ombudsman Graph Busters, ang PNP Responders, Comelec Vanguards at PhilHealth Health Insurers. Laglag ang Senate Defenders at DOJ Radiance. Habang sa Group B naman, pasok ang AFP Cavaliers, Judiciary Magis, Office of the President Bagong Pilipinas at DENR Lawin Patrollers. Laglag ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Sa July 1, nakatakda ang unang triple-header match para sa second round eliminations. First game ang Comelec Vanguards at Judiciary Magis. Second game magtutuos ang DENR Lawin Patrollers at PNP Responders. At sa third game, ang Ombudsman Graph Busters at Office of the President Bagong Pilipinas. Matutunghayan din ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagningning muli ang bandila ng Pilipinas sa mundo ng gymnastics. Nasungkit ni two-time 2024 Olympic medalist Carlos Edriel Caloy Yulo ang gintong medalya sa Senior Men's Floor Exercise Final ng 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships na ginanap sa Zunyi, China. Lumamang si Caloy matapos magtala ng 14.700 points, sapat para talunin si Shoma Tsukiyama ng Japan na pumangalawa sa 14.600. Ngunit, mas naging makasaysayan ng tagumpay dahil nakasama niya sa podium ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Jarrell Eldruyulo na nag-uwi naman ng bronze medal matapos makakuha ng 14.300 points. Ang Artistic Gymnastics Asian Championships ay isa sa pinakamalalaking gymnastics competition sa Asia kung saan naglalaban ang top gymnasts
ng rehiyon sa iba't ibang mundo, kabilang ang floor exercise para ipakita ang lakas, precision, artistry at world-class execution. Mula sa Zunyi, China, muling pinatunayan ng magkapatid na Yulo na ang husay, disiplina at pusong Pilipino ay kayang makipagsabayan sa mundo ng gymnastic. Umakyat sa top 30 ng Women's Tennis Association si tennis ace Alex Ayala batay sa WTA ranking ngayong Lunes. Kasunod ito ng kanyang kamanghamanghang performance sa Berlin Open noong nakaraang linggo na umabot sa semifinals. 5 spot ang tinalunan ni Ayala mula sa pagiging world number 35. Kaugnay nito, kauna-unahang Pilipino si Ayala na seeded para sa Wimbledon, ang pinakamatanda at pinaka-prestihiyosong tennis tournament sa mundo. Bukas na ang inaabangang Wish 1075 on campus tour sa Arellano University, Manila. Tampok sa nag-iisang FM station on wheels na Wish Bus ang live performances ng mga artists ng KDR Music House na sina Eloisa, Haki, Destiny Palisok, Polaris O. Estela, Levi, Dwarf at Kevin Montiliano. Ang Wish 1075 on campus ay bahagi ng misyon nitong mailapit ang world-class Filipino talent sa mga kabataan. Abangan ang iba pang on-campus tour ng Wish Bus sa mga susunod na araw. Inilabas na ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences of FAMAS ang listahan ng mga nominado sa iba't ibang kategorya para sa kauna-unahang Broadcast Arts Awards. Kasama sa mga kategorya ang ilang mga natatanging programa, news anchors at on-air personalities sa Philippine television. Isa sa mga nakapasok sa kategorya ng Best News Anchor ay ang ating kasangbahay na si Luella de Cordova, ang news anchor ng news program ng UNTV na C-News. Isasagawa ang awards night sa July 20, 2026 sa Manila Hotel. Congratulations, Ella! Thank you, Aga, at maraming salamat din sa lahat ng mga bumati sa social media dahil na huge achievement ito para sa akin. At feeling ko kahit nominado na ako, parang panalo na ako. Pero why not kung makuha pa natin ang trophy? At syempre, hawak natin ang UNTV. Yes. Daladala ko yan. Congratulations po sa UNTV at kay Luella de Cordova. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 27, versikulo 14, na nagsasabi, "Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C-News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.